Nandiyan na? Okay na? Wala. Pag-usapan po natin ngayon is, Lord, I will praise you in the storm. Praising God in the midst of storm. In the midst of, ano pa tawag dito? Kaguluhan. Ano pa ba yan yung meaning, ang English na kaguluhan? Tragedy. No? Lalim. Tragedy. Praising God in the midst of tragedy. Praising God in the midst of trouble. Praising God in the midst of circumstances. Ayan, ha? Ano pa po? Praising God in the midst of pangit. Tignan mo yung katabi mo. Hindi yung pangit na tao, tinutukoy ko, hindi yung katabi mo kasi maganda yan at gwapo yan. Sabi mo sa katabi mo, gwapo ka, kung lalaki, maganda ka. Amen! Hallelujah. So, glory to God. No po, glory to God dahil kahit papano, nagagawa po natin ito. Lord, I will praise you in the midst of the storm. Na po, kaya kitang purihin, O Diyos, sa gitna ng mga kaguluhan, sa gitna ng mga pangit na sitwasyon. Amen? Praise you in the storm. Alam niyo po yung awitin ng nasa casting crown to eh. I will praise you in the storm, Jarun if my heart, Jarun jun jan, Jiri bam jam boom, Chuk chibarabap jam, Jiri. Di ko sa ula ito, pasensya na po kayo. Oh, ang ganda nung kanta na yun, kapag narinig niyo po yung kanta na yun. So, dun sinabi niya lahat doon. Kung ano yung mga storm ng buhay. So, one of the hardest thing to do ay ang magpuri sa Diyos ng may pinagdadaanan. True lalo, walang halong eklabo. Amen? One of the hardest thing to do in our life, no po, ang magpuri sa Panginoon ng may pinagdadaanan. Sa mga nag-aaral mabuti, tapos wala kang pang tuition fee, ang hirap. No po? Attend ka ng Sunday service, iniisip mo na baka bukas may stop ka. Ang hirap. Why? Kasi nga, merong something in your heart. May trouble in your life. Sa mga may pamilya, mahirap magpuri kapag wala kang trabaho. May nakausap ako few weeks ago. Sabi niya, ang hirap ng walang pera sa bulsa. Kaya nagkukulong na lang ako. Ganun na lang. Sabi ko, kapatid, isa sa dapat mong gawin, kapag meron kang pinagdadaanan ng ganyan, bumamba ka sa Panginoon. The more na dapat maging tangible ka. Amen. The more na dapat tumodo ka. Are you there? The more na dapat ibigay mo yung buhay mo sa Panginoon. Ang hirap po niyan. Amen? Totoo. Sino po mga pinagdadaanan niyang ganyang sitwasyon? Taas ang kamay ng mga hindi sinungaling. Ang hirap niyan. Amen? Sa totoo lang, na po, ang magpuri sa Panginoon sa gitna ng may mabigat na pinagdadaanan. Na po, lalo't lalo na, napaikutan ka na ng pinagdadaanan mo, ay, naku, sinasabi ko sa iyo, baka dumilim tingin mo sa katabi mo at masungal-ngal mo. Amen? Tapos yun kapatid, may planong maganda ang Panginoon, sasabihin niya sa iyo, ha? Anong planong maganda ang Panginoon? Ha? Alam mo ba yung sinasabi mo? Ha? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Ha? Amen. Ito pinagdadaanan ko. Nakasampung panalangin na ako sa buong maghapon. Nga pa rin. Wala naman nangyari.
Amen. Amen. So one of the hardest thing to do, kaya magpuri sa Diyos ng may pinagdadaanan. Mabigat sa puso, ang hirap sa dibdib. Amen. Pero kapag nagawa mo to, sabog ang puso mo sa pasasalamat sa Diyos. Kapag nagawa mo yung todo mo, sabog ka, promise yan. Totoo po yan. Once na naibigay mo yung todo mo sa Panginoon, sigurado, kapatid, sigurado may resulta yung problemang meron ka. Amen? At kapag yun yung naging motivation mo, pagpapasok ka dito at magpuri ka ng the best kay Lord, despite of any troubles in your life, lalabas ka ng may solusyon. Lalabas ka ng nasagot ang lahat ng problema mo. Lalabas ka ng naayos ang lahat ng problema mo. Lalabas ka dito ng solve lahat. Amen? Bakit? Kasi nga, you choose to worship your God, our God, Jesus Christ. Ibigay mo lahat sa Kanya. Pinagkatiwala mo na lahat sa Kanya. Amen? Wala kang pera sa bulsa, magpuri ka sa Panginoon. Amen. May pinagdadaanan ka, simangot ka agad, edi ingiti mo lang. Ingiti mo lang, kapatid. Bakit? Kapag ba sumimangot ka, may mangyayari? Kapag ba sumama ang loob mo, may mangyayari? Sagutin po natin, may mangyayari ba? Ikaw lang ang mahihirapan. Ikaw lang ang masasaktan. Ikaw lang ang mamimigati. Ikaw lang ang mabibigatan. Pero ang totoo, kapag binigay mo sa Panginoon, liligaya ka. Amen. Kaya wag mo nga maging awitin sa buhay mo, kung liligaya ka sa piling ng... Di ba? Amen. Wag mo maging... Ba't luma yung mga kanta ko? Napaghahalata tuloy. Ano? Amen. Mabigat kaya. But, kung pag pinili mo mas gumiti, mas pinili mo maging masaya at maging masigla, sinasabi ko sa iyo, yung problema mo, mangungproblema sa iyo. Amen. Hayaan mo na yung problema mo ang mangproblema sa iyo. Anak ng kamote itong taong to. Binigyan ko na ng problema. Nang nga ano ka? Malayasan nga kita. Alam, di ba? Lalayasan ka ng problema mo, promise yan. Bakit? Siya nangungproblema para sa iyo. Di ba? Bago yun. Hayaan mo ang problema, ang mangproblema sa iyo. #hugot. Amen. Kasi apektado ka. Apektado ka sa mga problema. Totoo yan. Amen. Nahirapan ka sa asawa mo, nahirapan ka sa anak mo, nahirapan ka sa magulang mo, nahirapan ka sa katrabaho mo, nahirapan ka sa paligid mo, sa ka-churchmate mo, sa ka-ministry head mo, sa mga kasama mo, sa co-fellow worker mo. Nahirapan ka, edi ngumiti ka na lang. Amen. Kapag sumimangot ka, ikaw pa yung tatanda. Kapag nagalit ka, ikaw pa, alam niyo, tapos siya walang pakialam, tapos ikaw malungkot na malungkot ka, ano yun, hinayaan mo sarili mo, maapektuhan ka, samantalang siya ang saya-saya niya, ikaw, Biyernes Santo mukha mo, aray ko. Amen. Amen. That's why, the things that we need to do, no po, ang tanging solusyon sa lahat ng problema, magpuri ka sa Panginoon. Amen. I like the word of Brother Def. No po? Sa tuwing may problema ako, kasi ito, lagi kong kasama, sa tuwing may problema ako, nakaupo ko sa table, sa table ko doon sa church. Problema. Lumbay-lumbay ng sarili ko. Lagi niya sinasabi Pastor, i-worship mo yan. Amen. Pastor, i-worship mo lang yan. Kulang lang sa worship yan. Ay, mga ganon. Alam niyo yung mga ganon bagay. Salamat sa Panginoon. No? May mga taong binibigay sa iyo para lang ikaw manatili kang
nakangiti. Ano po? Alam nyo po, isa yan sa natutunan ko netong mga nagdaang ang panahon. Alam nila Pastor Edwin, alam nila Pastor Anton, kung ano yung pinagdaanan kong bigat before, mga kapalpakan sa buhay ko at mga panggugoyo sa buhay ko. No, alam po nila yan. But glory to God, no po. Ilang linggo rin akong laglag pa nga. No po. Kaya si Kimberly, laging encourage sa akin. Sige lang, kaya natin niya. Huwag kang susuko, huwag kang bibigay, blah, blah, blah. Amen. Then I realize, teka muna, dumadami ang wrinkles ko. Teka muna, mukha akong tumatanda na naman Teka muna, lumilit ang braso ko, lumalaki tiyan ko. Ano yun? Teka muna, alam mo yun, di ba? Kasi pag-stress ka, yung Amen, nahihigop na, lumalaki ang tiyan mo, tapos lumilit ang braso. Ay, mukha kang my precious. Di ba? My precious. Kilala niyo yun? Ano pangalan nun? Si Swigol. Hindi ko alam pangalan Nono sa punso. No, di ba? Amen. Now, bigyan ko po kayo ng marami pala. Bigyan ko po kayo ng istorya sa Bible. Please open our Bible in 2 Chronicles chapter 20, verse 1 to 25. Haba po nito. You know the story? 2 Chronicles chapter 20, verse 1 to 25. May makukuha po tayo dito sa istoryang to. Amen. This is the story of King Jehoshaphat. No po? Ewan ko kung inabot nila Pastor Edwin and Pastor Anton yung kantang ang awit ng kronika. Nung unang panahon sa aklat, Butsarbet, nung unang panahon sa aklat ng kronika matatagpuan, isang hari ng Huda, may takot sa puso gaya ng sinuman, na magkamagang mag-aalinlangan. Siya ay dumulog, tumawag kay Yahweh. Ayun yung kwentong yun Kinanta lang ni Butsarbet. No po? So, basahin po natin. 2 Chronicles chapter 20, verse 1 to 25. After this, the Moabites, Ammonites, at hindi nagtatites, and ba't ba na? Ibang version na tatong na, buklat ko. Ba't na dito to? Ayan. Oo nga. Iba sa akin. Hindi, joke lang. After this, the Moabites and the Ammonites, and with them some of the Meunites, may minion pala dito, no? Came against Jehoshaphat for battle. Some men came and told Jehoshaphat, a great multitude is coming against you from Edom, from beyond the sea, and behold, they are in Hazazon Tamar, that is in Jedi. No? In Jedi. Na ba? In Jedi. So then Jehoshaphat was afraid and set his face to seek the Lord and proclaim a fast throughout all Judah. And Judah assembled to seek help from the Lord. From all the cities of Judah, they came to seek the Lord. And Jehoshaphat stood in the assembly of Judah and Jerusalem in the house of the Lord before the new court and said, O Lord, God of our fathers, are you not God in heaven? You rule over all the kingdoms of the nations. In your hand are power and might, so that none is able to withstand you. Did you not, our God, drive out the inhabitants of this land before your people Israel, and give it forever to the descendants of Abraham your friend? And they have lived in it, and have built for you in its sanctuary for your name, saying, if disaster comes upon us, the sword, judgment, or
pestilence or famine will stand before this house and before you, for your name is in this house, and cry out to you in our affliction, and you will hear and save. Nakakatuwa si Jehoshaphat, no po? Pinaalala kay Lord lahat. Parang hindi alam ni Lord yun, no? Diba, Panginoon, ikaw yung ganito, ikaw yung ganito, ikaw yung ama ng aming mga ama, ikaw yung, alam mo yun, dahil sa'yo, ginawa namin ito, dahil sa'yo, ganito ang naging desisyon nila. Alam mo yun, no? Grabe, no? Amen. Amen. Diba, minsan ba ganun tayo, Lord? Diba, ikaw naglagay sa akin sa ganitong posisyon? Diba, ikaw ang gumawa. Kaya nga ako na andito ngayon dahil sa'yo, diba? Diba, Lord, mas kinonsider pa nga kita. Amen, pinapaalala kay Lord, no? Amen. Nasaan ako? Verse 11. 10, verse 10. And now behold the men of Ammon and Moab and Mount Seir, whom you would not let Israel invade when they came from the land of Egypt, and whom they avoided and did not destroy. Behold, they reward us by coming to drive us out of your possession, which you have given us to inherit. O our God, will you not execute judgment of them or on them? For we are powerless against this great horde that is coming against us. We do not know what to do. Hindi po namin alam ang aming pong gagawin. But our eyes are on you. Galing. Meanwhile, all Judah stood before the Lord with their little ones, their wives, and their children, and the Spirit of the Lord came upon Jahaziel, the son of Zechariah, son of Benaiah, son of Diel, son of Mataniah, a Levite of the sons of Asaph, in the midst of the assembly, and he said, Listen, all Judah and inhabitants of Israel, of Jerusalem, and King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid and do not be dismayed. And this great horde, for the battle is not yours, but God's. Galing. Tomorrow, go down against them. Behold, they will come up by the ascent of Ziz. You will find them at the end of the valley, east of the wilderness of Jeruel. You will not need to fight in this battle. Tingnan niyo po yung mga keyword. You will not need to fight in this battle. Stand firm. Hold your position. Amen. Hold your position. Saan nyo naririnig yan? Spartans! Ayan. Di ba, lagi, sa battle ng mga sinaunang panahon, yan lagi yung sinasabi nila. Come on! Hold your position. Spartans! Ahu! No, di ba? And see the salvation of the Lord on your behalf, O Judah and Jerusalem. Do not be afraid and do not be dismayed. Tomorrow go out against them, and the Lord will be with you. Next one. Then Jehoshaphat bowed his head with his face to the ground. Tignan niyo po yung ginawa niya. And all Judah and the inhabitants of Jerusalem fell down before the Lord, worshiping the Lord. And the Levites of the Kohathites at hindi nagtatites, hindi, joke lang. And the Korahites stood up to praise the Lord, the God of Israel. Pag tights na pinag-uusapan, masaya kayo ha. Kasi mga titers yung mga nandito. Amen? Amen. The God of Israel with a very loud voice. Tingnan niyo po, sumigaw sila. Game. And they rose early in the morning and went out in the wilderness of Tekoa. And when they went out, Jehoshaphat stood and said, Hear me, Judah and inhabitants of Jerusalem, believe in the Lord your God, and you will be established. Believe His prophets, and you will succeed.
21, and when he had taken counsel with the people, he appointed those who were to sing to the Lord and praise Him in a holy attire. Grabe, no? As they went before the army and say, give thanks to the Lord, for His steadfast love endures forever. Amen. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given. Patay. And when they began to sing and praise, the Lord set an ambush. Sabi mo, ambush. Against the men of Ammonites, Moabites, at hindi nagtatites, who had come against Judah, so that they were rooted. Tingnan niyo po. Next. For the men of Ammon and Moab rose against the inhabitants of Mount Seir, devoting them to destruction. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they all helped to destroy one another. Oh, my Lord God. Antindi, no? Nakakatawa. Nakukuha nyo na yung benefits na nagpupuri sa Panginoon. When Judah came to the watchtower of the wilderness, they looked toward the horde, and behold, they were dead, bodies lying on the ground. None had escaped. Oh my God! When Jehoshaphat and his people came to take their spoil, wow! They found among them and in great numbers goods, clothing, and precious things. Wow! Which they took for themselves until they could carry no more. Eto matindi. They were 3 days in taking the spoil. It was so much. Spoil. Ano po? Grabe to. Grabacious. Bongacious. Amen. Nakuha po natin yung istorya. So, in this passage, in 2 Chronicles chapter 1 verse 25, ito po yung makikita po natin na kailangan po natin gawin para po, no po, sa Panginoon, para mabigyan ka ng hustisya. Sabi mo sa katabi mo, hustisya. Hustisya ang kailangan po natin. Amen? Hustisya saan? Sa ginagawa ng kaaway sa buhay mo, sa ginagawa ng kaaway sa buhay po natin. Huwag kang papayag, kapatid. Huwag kang papayag, mga kapatid. Amen? Sabi mo sa katabi mo, huwag kang papayag. Ito ang panahon ng hustisya. Amen. Makakalaya ka ngayon sa pangalan ni Jesus. Amen. Number 1, in our trouble, our God is our refuge. Sa problemang meron ka, nandiyan ang Diyos para protektahan ka. Amen. Ano sabi doon in 2 Chronicles chapter 20 verse 15? Tignan niyo po ha. Ay, no. Sorry. Number 1. Say, ano na pala ito? Number 2 na pala yung sinabi ko. Seek God in times of trouble. Number 1. Kapag may problema, kapag may pinagdadaanan, ang una mong gagawin, hanapin mo ang Diyos. Huwag mo siyang tataguan. Kapatid, kapag may problema at kapag may pinagdadaan ng mabigat, alam mo, ang pagpunta sa simbahan, ang pagpunta sa sambahan, ang pagpunta sa iglesia, ika nga ng ating pastor, no? Ang pagpunta sa iglesia ni Jesu Kristo, di po ba? Ang pagpunta dito, ang siyang tanging solusyon. Amen? Hindi yung, ayoko munang mag-church. Ang bigat kaya, hindi ko kayang magpakita sa mga tao. Kilala nila akong masaya. Pupunta ako ng malungkot. Kapatid, nasabi ko sa iyo, ang tanging solusyon sa problema mo ay ang Panginoon.
Amen? Seek God in times of trouble. 2 Chronicles chapter 20 verse 3, gustong-gusto ko karakter ni Jehoshaphat. Nung binalita sa kanya, huy, mahal na hari. O bakit? Anong atin? Aba dadayuhin ka. O, ano dadadayo sa akin? Blessing ba yan? Hindi. Destroyer to. Napapaikutan ng bansang Jerusalem, ng bansang Israel ngayon. Ha? Ano? Sabi mo? Ha? Napapaikutan tayo ngayon. Ano ginawa niya? Ang ginawa niya in 2 Chronicles chapter 20 verse 3, then Jehoshaphat was afraid. Natakot siya. Sino ba naman hindi? Sige nga, paikutan ka ng problema sa buong paligid mo, hindi ka matakot? Kapatid, in reality, matatakot ka talaga. Amen? Eto nga na sila yung mga piniling bayan na natakot pa. Then Jehoshaphat was afraid and set his face to seek the Lord. Hinanap niya ang Panginoon and proclaimed a fast throughout all Judah. Nanawagan siya. Tinatakan ng kanya singsing. Pak! Ipamigay yung sulat na yan. Umikot kayo sa buong Jerusalem. Patawag ang lahat. Sabi mo, magpapasting tayo. Ayun, nagpasting sila, di ba? Magpapasting tayo. Ilalapit natin sa Diyos ang ating problema. Hanapin natin ang Panginoon. Amen. So, nagfast sila. Blah, 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 and so, and so. Sinik niya si God sa kalagitnaan ng gulo. Amen. Sa kanyang buhay. Hindi naman literal na merong sumusugod sa iyo ngayon at hahabulin ka ng itak. Hindi naman yun lang ang problema. Napakarami. Amen. Bawat isa po sa atin may iba't ibang problema. Amen? Amen. So bawat isa po sa atin may iba't ibang problema. Bawat isa po sa atin kailangan hanapin ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, hanapin mo ang Diyos. Kapag may problema, hanapin mo si Lord. Kapag busted ka sa nililigawan mo, hanapin mo si Lord. Hindi yung maghahanap ka ng ibang liligawan. Mali yun. Amen? No, Brad, no? Wala ka tinig ng tao, ha? Hindi yung hindi yung hanapin mo, iba. Ba't ba nasingit yun? Hanapin mo si Lord. Malay mo naman, si Lord ang manligaw para sa iyo. Amen? Pasok. Kalsiklaway ko. Pasok, di ba? Hindi promise. Ay, naku, promise yan. Promise yan. Maiba lang po tayo ng sesegue lang ako. Ako, si Lord ang niligawan ko, kaya si Lord ang nanligaw sa kay Kimberly. O, di ba? Ayaw niyan sa akin. Ay, promise, ayaw niya sa akin. Pangit ko daw. Church, pangit ba? Hindi. Ayaw niya sa akin. Di daw niya trip. No po? Hindi niya matanggap. Kaya iyak tuloy siya. Ay maniwala sa akin. Di ba? So, tingnan niyo po. Mga merong pinagpe-pray diyan. Ayan, kagaya ni Eli. He seek the church nung may problema siya. Amen. O di Amir. O, tamang na siya. O, di ba? Kaya nga, solusyon. Ang alin? Ang solusyon ng church. Ang pagpupuri sa Panginoon. O, tingnan mo, nakangiti na si Eli, o. O, di ba? O, di ba? Amen. Seek God in times of trouble. Seek God. Nahihirapan ka, hanapin mo si Lord. Amen. Number 2, despite of any circumstances, no. Number 2, in our trouble, our God is our refuge. Amen. In 2 Chronicles chapter 20 verse 15, and he said, listen, all Judah and inhabitants of Jerusalem and King Jehoshaphat, thus says the Lord to you, do not be afraid. And do not be dismaya.
Huwag kang matakot at huwag kang madismaya. Amen. Nakaka-disappoint. Ang gwapo-gwapo ko, busted ako. Ika nga ni Sister Sarah, ganda-ganda ko naman. Bakit hindi ako mapasok sa trabaho? Ay, may trabaho na siya ngayon. Amen. Pangit ba ako? May iyak to the max pa yan nung Tuesday. Amen. Do not be afraid and do not be dismayed. Sa nangyayari sa iyo, huwag kang madismaya. Sa nangyayari sa iyo, huwag kang matakot. Ang Diyos ay nasa iyo. Nasa likuran mo ang Diyos. Nasa harapan mo ang Diyos. Nasa tagiliran mo ang Diyos. Matumba ka man, hindi ka niya iiwan. Hindi ka niya pababayaan. Our God, is our refuge. Amen. Ano pa po? 2 Chronicles chapter 20 verse 17, ang sabi doon, diba? Touchscreen. And you will not need to fight in this battle. Hindi mo na kailangang makipaglaban. Hindi mo na kailangang makipagsabayan. Hindi mo na kailangan gawin ito, magpakahirap ka. Bakit? Ang gusto ng Panginoon is stand firm. Hold your position. Tumayo ka lang, manahimik ka. Alam niyo po yung istorya ni Joshua, nung umiikot po sila doon sa Wall of Jericho. Naalala niyo po? Sino po na, di ba, hindi po sila nag-iingay? Hindi po sila nagsasalita? Basahin niyo po maigi, read your Bible carefully. Umikot po sila doon ng maraming beses. Pag-ikot po nila, ang tawag po doon is, ba tawag doon? Hindi, yung pag-ikot nila, walk, yan? Jericho walk. Nag-Jericho walk sila, inikot nila, bla 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 bla. Ang tahimik po nila, basahin niyo po yung Bible, matahimik po nilang ginagawa yon. Nagmamarch po sila paikot doon. Makapal po ang Wall of Jericho. According po doon sa nabasa ko, base sa isang mga Bible scholar, ang taba po ng Wall of Jericho ay sumusukat ng hanggang 15 molang kabayo. Mola, ibig sabihin malaking kabayo. Ano yun? Ano yung mola? Yung, di ba pag mola, malaki yun. Seahorse? Butet? Seahorse? Mola. Ito po yung mga ginagamit ng mga warrior noon. Sa labanan, yung malalaking kabayo. So, sumusukat po yun. Sabi lang naman, hindi ko alam, hindi ko nakita. So, wala akong basihan. Pero, inanohan ko lang yung sinabi ng mga Bible scholar, 10 to 15, na molang kabayo, yung mismong sukat nun. Imagine. Now, kung may magsasalita, tignan niyo po yung mismong hidden message pagdating dun sa pangyayaring yun. Kung may magsasalita, mayroong mga madidismaya. Mayroong matatakot. Bakit? Tignan niyo po, pila-pila silang nagmamarch. Hawak-hawak yung pader habang nililay hands. Makapal. Maririnig ng katabi. Makapal? Uy, makapal daw. Yung katabi, ng katabi. Ganun? Mahirap yan. Yung katabi ng katabi. Makapal pala eh. Anong gagawin natin dyan? Nakukuha nyo? Nakukuha nyo yung dismaya? Nakukuha nyo yung takot? Malabo yan. Amen? Kaya hindi sila nagsasalita. That's an order. Tumayo ka lang. Sabi niya, hold your position. Tumayo ka lang. Huwag ka magsasalita. Bakit? Kapag may nagsalita, sigurado, madidismaya sila, matatakot sila. Sa kapal nung Wall of Jericho. Kaya nung huling ikot, sinigawan nila yon. Di ba? Jesus! Bag, bagsakan yon. Amen. Maaring ang sinigaw nila, Yahweh, o maaring sinabi nila, victory in Jesus, o victory in Yahweh, di ba? Pwedeng sumigaw sila ng malakas. Sabayan ng mga trompeta, push! Mga
Amen? Sumigaw sila at nagbagsakan lahat ng bato. Amen? Minsan, kailangan mong manahimik. In times of trouble, in times of circumstances, manahimik ka. Sabi mo sa katabi mo, matuto kang manahimik. Amen? Di ba sabi ng Bible, be still and know that I am God. Kalma ka lang, kapatid. Amen. Amen. So kalma ka lang. Huwag kang matakot, huwag kang mangamba. Sabi dito, tingnan niyo po hold your position and see the salvation of the Lord on your behalf, O Judah and Jerusalem. Do not be afraid and do not be dismayed. Tomorrow go out against them and the Lord will be with you. Hindi ka iiwan ng Panginoon. So number 3, despite of any troubles, despite of any circumstances, choose to worship God. No po, in 2 Chronicles chapter 20, verse 20 to 21, ang sabi po diyan, and they rose early in the morning. Hindi po bulaklak yan, no? And they rose early in the morning. Tumayo po sila ng maaga and went out into the wilderness. Pumunta po sila doon sa lugar kung saan makikita nila yung labanan. And when they went out, Jehoshaphat stood and said, hear me, Judah and inhabitants of the Jerusalem, believe in the Lord, your God, and you will be established. Believe His prophets, and you will succeed. Kinakausap niya po dyan yung mga kasama niya. Di ba usually sa labanan noon, kung nakakapanood ko yun ng mga gera noon, kung napanood nyo na yung King Arthur, sino pa ba yun? Yung mga Braveheart, The Gladiator, Helen DeGeneres, hindi, The Helen of Troy, Helen of Troy. Sa tuwing lalaban sila, laging tatayo yung leader doon sa harap, yung hari o kaya yung commander. Tatayo doon sa harap at magsasalita sila. Sasabihin nila na, etong laban na to ay masaya to, etong laban na to maraming mamamatay, pero panalo tayo. Amen? So ito po yun, no po? Verse 22. Verse 21, and when he had taken counsel with the people, he appointed those who were to sing. Naghanap sila ng mga marunong kumanta. To the Lord, and praise Him in the holy attire, as they went before the army, and say, give thanks to the Lord, for His steadfast love endures forever. Sabi ni Jehoshaphat, sige, ipakuha niyo ang praise and worship team. Kaya ang praise and worship team, malaking parte po yan. Amen? Kapag mayroong masayang tugtugan, meron din pong masayang resulta. Amen? Kapag mayroong masayang pagpupuri sa Panginoon, meron pong masayang solusyon. Amen? Kapag meron po tayo nito, no po, at willing tayong itaas ang kamay natin, magpuri tayo sa Panginoon, meron pong resulta yung gagawin mong yan. Meron pong matinding result yan. Amen? No po? So, tingnan nyo po. If you choose to worship God, no po, na pangilan na to? 1, 2, 3, 4. Number 4, if you choose to worship God, He move. No po, kapag pinili mong purihin ng Panginoon, kikilos siya. Amen? Kapag pinili mong ibigay ang kamay mo sa pagtaas ng kamay, ang bewang mo sa pagkembot, ang paa mo sa pagpadyak, kikilos ang Diyos. Hindi po ako nagsalita niyan. Ang Biblia po ang nagsalita niyan. Tingnan niyo po, 2 Chronicles chapter 20 verse 22 to 23. And when they began to sing and praise, the Lord set an ambush against the men of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, so that they were rooted. Tingnan niyo po, for the men of Ammon and Moab rose against the inhabitants of Mount Seir, devoting them to destruction. And when they had made an end of the inhabitants of Seir, they all helped to destroy one another.
Church, tignan niyo po, kapag pinili mong magpuri sa Panginoon, kapag pinili mong sumamba sa Panginoon, tignan niyo po ang gagawin ng problema mo. Sila mismo magpapatayan. Amen. Diba? Bewang ko'y kumekembot. Come on. Paako'y pumapadyak. Mga kamay kinakaway. Nagpupuri buong sigla. Lumulundag pa sa tuwa. Sumasayaw, kumakanta. Ito ang alay ko sa'yo. Amen. Kapag pinili mong gawin yan, kapatid, sinasabi ko sa'yo, matinding gagawin ng Diyos sa'yo. Sa harap ng problema mo, kaimbutan mo siya, sinasabi ko sa'yo, talsikan yan. Sa harap ng problema mo, itaas mo kamay mo sa Panginoon, sinasabi ko sa'yo, kapatid, guguluhin ng Diyos yan. Sa harap ng problema mo, mas pinili mo na sumigaw sa Panginoon, kapatid, sinasabi ko sa'yo, lalayasan ka ng kahit anumang problema mo, kapatid. Amen. Gagawa ang Diyos, hindi siya papayag. Kikilos ang Diyos, hindi siya papayag. Hindi papayag ang Diyos na hindi kanya pagpalain. Amen. Di papayag ang Diyos na di ka pagpalain. Amen. That's why mabigat ang salitang obedience is better than sacrifice. Amen. Obey. Ang sinabi ng propeta, huwag kang matakot, King Jehoshaphat. The battle is not yours, it's God. Sa Diyos po ang laban na yan. Huwag kang matakot. So kung hindi nag-obey si Jehoshaphat, marami siyang sakripisyong gagawin sigurado. Magkakatayan ng lamb, magkakatayan ng kung ano-ano, magsasaboy ng dugo, maglalagay ng alikabok sa ulo, and so and so. Gawain po yan ng marami po sa atin. Amen. Nagsasakripisyo po tayo. Pinapahirapan po natin ang ating pisikal na katawan. Amen. Are you there? Pinapahirapan mo, sakripisyo mo. Ginagawa mo yung matinding parang pagdidestroy ng sarili mo para lang maturuan mo sarili mo para sa harapan ng Panginoon, pakinggan ka niya. Mali, kapatid. Sorry to say. No po, may babasagin lang po tayo sa theology sa isipan ng iba. Na kapag meron kang kailangan sa Diyos, kailangan pahirapan mo katawan mo. Amen. Nasa works ka pa rin pag gano'n ang ginawa mo. You are not under the law. You are under by the grace of God. Kaya nga sinabi niya, obedience is better than sacrifice. Sumunod ka sa Kanya, mapapadali ang trabaho mo. Imagine, hindi naman sinabi ni Lord, maghasa ka ng itak, gumawa ka ng matitinding mga sibat, practice mo mga sundalo mo, bukas na bukas, lumabang kayo. Hindi sinabi ng Diyos, magsakripisyo ka. At sinabi lang ng Diyos sa Kanya, tumayo ka bukas, tumayo ka lang, magpuri ka lang sa akin. Ako bahala. Dahil ang laban na yan ay hindi para sa'yo. Ang laban na yan ay para sa akin. Amen. Hindi mo na kailangan maghirap. Hindi mo na kailangan pahirapan ang sarili mo para lang makuha mo gusto mo sa Panginoon. Hindi na. May solusyon ng Diyos. Obey. Sumunod ka lang sa Panginoon. Lord God, sumunod ka lang. Kaya niya sinabing is better than sacrifice. Sumunod ka, kapatid. Thank you, Lord God. Kikilos ang Panginoon. And lastly, blessing will flow in our worship. Born again na talaga ako sa oras. Blessing. Blessing will flow like a river. Blessing will flow like a river. Jara jan jan juran jung jing. Dan jun jan jun Chinese. O, di ba? Amen. Hindi ko sa wala to. Pasensya na kayo. Amen. Yung blessing magpo-flow kapag nag-worship ka kay Lord. Ano po sabi ng 2 Chronicles chapter 20 verse 24 to 25? Ano po sabi niya? When Judah came to the watchtower of the wilderness, doon sa pinakamataas na parte na sa lugar,
ng ilang dun sa disyerto. Tingnan niyo po. They looked toward the horde, and behold, there were dead bodies lying on the ground. None had escaped. Next one. When Jehoshaphat and his people came to take their spoil, they found among them in great numbers. Ang dami. Sobrang dami. Ang matindi. Goods, clothing, and precious things, which they took for themselves until they could carry no more. They were 3 days in taking the spoil. It was so much. Pag nagpuri ka sa Panginoon at hindi ka natakot, hindi ka naitakot na ikembot ang bewang mo, ipadyak ang mga paa mo, sumayaw sa harapan ng Panginoon. Kapatid, bubuhusan ka ng maraming pagpapala ng Panginoon. Amen. Ano ang bibigay niya? Goods. Oh my God! Hindi ka magugutom. Hindi ka magugutom. Hindi ka mawawalan. Are you there? Ano pa? Susunod niya. Clothing. Yang mga damit na meron ka, mas dadagdagan pa ni Lord. Imagine that. Hallelujah. Noon po, hindi pa po ako pastor, hindi pa rin po ako missionary. Isa lamang po akong attenders. Nag-a-attend sa church. No po, nakaupo po ako, nagpupuri ako sa Panginoon, natutunan ko, unang-una po kasi talagang na itinuro po sa amin is, wag pong mahiyang magpuri sa Panginoon. So nagtataas ako ng kamay, nagtataka ako, bigla sumasayaw. Kasi bakit? Inisip ko kasi that time, kakakilala ko pa lang po sa Panginoon. Sa this point nga, grabe ko magsasayaw. Tugtugan na. Di ba yung mga tugtugan to? Sige na. Di ba yung mga sayawan? Nung nasa church na ako, nakakilala na ako sa Panginoon, nalulungkot ako. Sabi ko, bakit parang kaya maraming ayaw mag-born again Bakit? KJ mga Kristiyano Nakikita ko yung mga katabi ko. Pogi yung song leader Di ba? Amen. Ako, naging sa mind ko, praise and worship to, may banda. Kasi mahilig kami sa banda before. Gustong-gusto ko parokya ni Edgar at saka Eraserhead. Pag may banda sila, pag may gig sila, may mga sila, pinupuntahan ko. Talagang sayawan nyo, islaman pa yun. Woo! Woo! Talagang sikuhan pa yun, duguhan pa ng uso yun. Sa church, talagang, hindi ako talagang, nagpupuri ako kay Lord talaga. Amen. Hindi ko alam, may nanonood pala sa akin ng praise and worship. Sa habang nagpe-praise and worship. Pagkatapos mag-praise and worship, lumapit sa akin yung nanonood sa akin. Sabi niya, nakakabilis ka magpuri sa Panginoon. Ewan ko po, kasi sarap kasi. Ganon. Tapos sabi niya, nabibless ako siya, kinamayan niya ako. Oh my God, may kasama yung kamay. May papel sa loob. Sabi ko, ano po ito? Hindi, blessing yan. Hindi ko pa kasi alam yung Pentecostal handshake, Pastor. Kasi nga, kaboborn again ko pa lang that time. Pentecostal handshake ang tawag po namin doon. Sige po, salamat po. Ganun binulsa ko kagad. Pagtingin ko sa kasi noon kasi walang hiya-hiya Pastor Okay lang kahit nasa harap ko, tinanggal ko sa bulsa ko, tinignan ko, 500 laki naman nito. May mga ganun. Di ba, ngayon kasi pag kinamayan ka, di ba, binubulsa mo kagad para hiya-hiya ka ng konti. Di ba? Kasi noon, makapal pa mo ka, talagang ang laki mo, 500 grabe naman po. Hindi, nabibless kasi ko sa iyo. Oh my God. Kapag nagpuri ka sa Panginoon, grabe, may mabibless. Amen. Clothing, goods, and precious things.
Amen. Grabe. Alam niyo po ba, sa pagsamba, nagkaroon ako ng pantalon. Sa pagpupuri sa Panginoon, nagkaroon ako ng sapatos. Sa pagpupuri sa Panginoon, nagkaroon ako ng long sleeve. Kasi dati, bawal lang hindi talaga sa praise and worship. Kailangan naka-long sleeve ka, naka-slacks na pantalon, tok-tok balanang sapatos. Alam mo yung tok-tok balana, pag naglalakad ka, tok. Talagang, grabe. Amen. Talaga praise and worship, ganadong-ganado ka. Kasi bakit? Next week, may bagong paulo ka. Alam mo yun, yung mga ganong bagay. Amen. Diba? Are you there? Diba? Hindi naman sa nagpupuri ka kasi may kapalit. Hindi. Pangako niya Amen. Hinaisulat Magpuri ka sa Panginoon, kapatid, ibe-bless ka ni Lord. Can we stand right now? Tumayo po tayo sa harapan ng Panginoon ngayon. Magpuri ka sa Panginoon, ibe-bless ka ni Lord. Music team. Magpuri ka sa Panginoon, ibibigay ni Lord ang todo niya sa'yo. Hallelujah! Hallelujah! Kapatid, mapapagod ka sa kakadampot ng pagpapala. Kapag nagpuri ka sa Panginoon, mapapagod ka. Are you there? Ang sarap kaya nun. Amen. Nakakapagod naman itong mga pagpapala na to. Pahinga muna ako. Alam niyo yung ganon? Sino nagdi-desire ng ganon? Sino nagdi-desire na mapagod ka sa pagpapala? Aba, grabe yun. Ang sarap kayang maranasan one time in our life. Mapupuyat ka sa kakabilang ng pera mo. Diba? Amen. Mangungproblema ka kung saan mo ilalagay ang pera mo. Bakit? Ang dami Amen. This is the time, kapatid. Choose to worship God. And God will supply all your needs according to His riches and God's glory. In Jesus' mighty name. Hallelujah!